Halina't makinig sa bagong programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Ang Kaya Natin To, Kids! Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusumling ng isang bibiktima. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang laban namin ay bahagi ng laban nyo. Nais natin ay isang bukas na papayak at malaya. Ikaw ba ay bata? Kung ganun, may mga karapatan ka. At kahit bata pa lamang tayo, ating alamin, ipagtanggol at itanghal ang ating mga karapatan. Dahil, kaya natin to, kids! Maganda at maulan na umaga sa lahat ng sumusubaybay sa Kaya Natin To, Kids. Ngayon po ay 16 ng Setyembre. Ay isang napakagandang morning nga sa lahat ng tagapakinig sa napakagandang programa na inyong napapakinggan tuwing linggo ng umaga. Alas 10 hanggang alas 11, ang Kaya Natin To, Kids! Makakasama po natin ngayong umaga ang ating napakaganda at walang kasing galing na si Tita Jang Monte mula sa Gabriela Women's Park. Ikaw naman, Nico, pagkatapos mong sabihin yung maganda tsaka magaling, nabulol ka. Pero salamat. At nako, sa ating mga tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa ating programa. At yun ngang narinig ninyo kanina, si Nico Kapitli, 14 na taong gulang. At yung isa pa kasama natin, si Rachel Joy Santa Catalina, 15 taong gulang naman, mula sa Barangay Santo Niño, Marikina City at mula sa Tandang Sora, Quezon City. Ang Kaya Natin To, Kids ay programang gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Sa tulong nila Tita Jang, kami ni na Rachel ang inyong magiging mga broadcaster, reporter, writer, radio drama talent at marami pang iba. Ang programang Kaya Natin To, Kids ay daluyan ng edukasyon, ng impormasyon at diskusyon hinggil sa karapatan ng mga bata, ng mga kababaihan at syempre ng buong komunidad. Gayun din, tatalakayin natin ang kanilang mga issue at pakikibaka. Higit sa lahat, iikot ang ating talakayan tungkol sa mga pang-aabuso sa mga bata at paano ipagtatanggol ang ating mga karapatan. Ganun din syempre ang may tutulong nating mga bata sa ating komunidad at buong pamayanan. Tingin nyo ba, Nico, Rachel, kayo ba ay may magagawa? Syempre! Kasi Kaya Natin To, Kids! At tulad nga nung nabanggit natin, ang programang ito ay handog sa inyo ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia. At syempre, ng Gabriela Women's Party List. Sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development at ng DZXL. Kaya, halina't makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan, ito ang Kaya Natin To, Kids! Muli ay isang napakasiglang linggo, kaya lang medyo maulan sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Kaya Natin To, Kids. Totoo nga, Tita Jang, masaya ang araw ngayon linggo kasi magkakasama-sama na naman tayo. Rachel, ang ganda at naging masayang kwentuhan nila Aya at Malik noong nakaraang linggo, di ba? Oo nga, ang dami nating natutunan mula kay Tita Pia Garduse ng Gabriela Women's Party. Nalaman natin kung ano ang kalagayan ng kalusugan ng ating bansa, lalo na ng mga bata. Totoo yan. Nalaman din natin ang kakarampot na budget na inilalaan ng gobyerno sa kalusugan. Malinaw na kung ito ang titignan, wala ito sa prioridad ng pamahalaan. Tiyak ko na marami ding natutunan ang mga kids at kahit ang mga nakatatanda na tagapakinig natin. Nako, totoo yan. Napapanahon nga yung talakayan natin kasi ang dami-daming sipon ngayon tsaka inuubo. Parang ako, ngongo. Pero abangan ninyo mamaya kasi magpapatuloy yung drama na napakinggan ninyo last week, yung Tubig ay Buhay. Wow, oo nga! Second episode na pala ng unang radio drama series na Amihan at Habagat, ang mga batang gala. Parang kayo lang. Kaya sa mga friendships natin, kung kayo ay may mga tanong o comments,
maaari kayong tumawag at mag-text sa mga hotline ng RMN. Para sa mga smart users, 0921-431-1044. At para naman sa mga Globe users, 0927-863-7771. O kaya ay sa telepono bilang 882-2376 o 882-2374. Para naman sa mga Sun users, mag-text sa KN2K hotline sa 0933-130-2760. At maaari nyo rin kaming makakwentuhan sa pamamagitan ng Twitter. O, tweet-tweet lang. I-follow ninyo ang Kaya Natin Talk Kids. Pumunta sa www.twitter.com/Kaya Natin Talk Kids. At i-tweet ninyo sa amin ang inyong mga katanungan, mga komento, at mga pagtingin. Makikita nyo pa rin ang mga updates tungkol sa Kaya Natin Talk Kids sa Facebook page ng Artsea sa www.facebook.com/Artsea Child Rights. I-like nyo po ang page at mag-iwan ng mga mensahe at comments. Maaari din pong mapakinggan ng ating mga friendships ang mga episode ng Kaya Natin Talk Kids sa www.youtube.com/Kaya Natin Talk Kids. At kaya nga mga friends, text lang, tawag lang, tweet, at i-like ang Kaya Natin Talk Kids. Bago tayo magtsikahan ng bonggang-bongga ngayong linggo, pakinggan muna natin ang balitang bata na ihahatid ni na Malik at Jumalin mula pa rin sa Marikina City. Balita mula sa mata ng bata, Balitang Bata. Para sa balitang panahon, ayon sa Pag-asa, ang Metro Manila ay magiging maulap na may paminsan-minsang katamtaman hanggang sa malakas na pagulan at pagkidlat pagkulog, katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa timog kanluran, ang iiral, at ang Look ng Maynila ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Paminsang-minsang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ang mararanasan sa gitna katimugan Luzon ay maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi ng Luzon, kanlurang Kabisayaan ay magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap at rin na may dagliang pag-ulan o pagkidlat pagkulog sa lalo na sa dakong hapon o gabi katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan hanggang sa hilagang kanluran ang iiral sa hilagang Luzon na nagmumula naman sa katimugang kanluran sa natitirang bahagi ng Luzon at kanlurang Kabisayaan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan at iba pang dako ng hangin na may mahina hanggang sa katamtaman mula sa timog kanluran na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Para sa iba pang balita, naglunsad ng sunod-sunod na mga aktibidad ang Katribo Alliance of Concerned Teachers at ang Children's Rehabilitation Center o CRC, hinggil sa kanilang kampanya na Save Our School o SOS. Ito ay tutol sa paggamit ng mga sundalo mula sa Armed Forces of the Philippines sa mga eskwelahan, simbahan at iba pang lugar sa mga komunidad ng katutubo. Noong ika-10 ng Setyembre ay nagkaroon ng dialogue ang grupo kay Department of Education o DepEd. Undersecretary of Legal Affairs Alberto Muyot, kinuwento ng mga katutubo ang kanilang hindi magandang karanasan hinggil sa pagpanakot ng mga sundalo at sa paghukupa sa kanilang mga daycare centers at eskwelahan. Sinabi din ng grupo ang memorandum na inilabas ng DepEd Baguio City Division hinggil sa pagpapatupad ng isang na oras na symposium sa mga elementary at high schools para paitingin ang kampanya kontra insurhensya. Binanggit ng grupo na ginagamit di umano ang AFP ang ganitong mga kampanya para siraan at akusahan
ng pagiging miyembro ng komunistang grupo ang mga legal at progresibong organisasyon. Sinabi ni Undersecretary Muyot na susulatan niya ang DepEd Baguio City Division at maglalabas ng memorandum na ipagbabawal ang paggamit ng mga eskwelahan, simbahan o health centers bilang mga kampo, detachment at lugar pahinangan ng mga sundalo. Ayon sa United Nations Center Fund o UNICEF ay isa ito sa mga grave o malalang paglabag sa karapatang pantao ng mga bata. Noong 11 at 12 naman ng Setyembre ay nagkaroon ng rally at forum, photo exhibit ang grupo sa harap ng Department of National Defense at sa Sister of St. Anne Formation House sa New Maynila, Quezon City. Samantala, magkakaroon naman ng candle lighting ang mga tagapagsulong ng karapatang pambata sa pangunguna ng Salinlahi Alliance of Children's Concern at Children Rehabilitation Center sa Boy Scout Circle, Quezon City bukas 18 ng Setyembre sa ganap na alas 5 ng hapon. Ito ay upang gunitain ang anibersaryo ng martial law sa darating na ika-21 ng Setyembre. Ayon sa grupo, matapos ang 40 taon ay hindi pa rin nakakamit ang katarungan para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang tao at tagapagpatuloy ito di umano sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Ayon pa din sa grupo, may mga batang kinitilan ng buhay dahil sa ang kanilang mga komunidad ay pinaghihinala sumusuporta sa News People Army. Isinigaw ng grupo ang katarungan para sa mga batang biktima noong panahon ng martial law at sa kasalukuyang panahon ng administrasyon ni Pangulong Aquino na pawang nagiging target ng mga paglabag mula sa Bata News Network. Ito po si Juma Limpalay. At ito po si Malik Maynigo. Nag-uulat para sa Kaya Natin To Kids. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo kasama. Maraming salamat kay Jumalin at kay Malik para sa ating mga balita sa umagang ito. At nako mga nanay, mga mommies, mapapakinggan naman natin ngayon ang inaabangan ninyong mga segment, itong ating mga tips. Pero bago yon, inaanyayahan po kayong lahat na ating mga tagapakinig sa libreng sine hatid sa atin ng Independensya. Ito ay magaganap mula September 17 hanggang September 19 sa Cine Adarna, UP Film Institute, UP Diliman. So kung kayo taga Quezon City, malapit lang kayo sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman, dayo na kayo sa September 17 to 19 sa Cine Adarna, UP Film Institute, UP Diliman para sa Independensya. Hatid ito sa atin ng Pinoy Media Center, Mayday Multimedia, ng Red Ants Production at ng Student Alliance for the Advancement of Democratic Rights in UP o Stand Up. Yan, maraming salamat. Libreng sine yan mula sa College of Mass Communication. At tulad nga nung nabanggit ko, ang inaabangan sa segment ng ating mga mothers. Ayan, pakinggan natin, ihahatid ang tips para kay nanay ni Leilani Calvo mula sa Arcsea. Tips! Nanay! Para kay nanay! Mga nanay, nahihirapan ba kayo sa pagtanggal ng sebo at uling sa inyong mga kaldero at kawali? Alam nyo ba na ang baking soda ay mabisang pantanggal ng sebo sa inyong kawali, kaldero at maging sa pinggan, baso at kutsara tinidor? Dagdagan lamang ng 2 tablespoons na baking soda ang inyong mga dishwashing detergent at makakatulong ito sa pagtanggal ng mantika. Ang fabric softener din ay nakakatulong pantanggal na nasunog na pagkain sa inyong mga kaserola. Lagyan ng tubig ang kaserola at patakan ng konting fabric conditioner, ibabad ng 1 oras o hanggang matanggal ang dumi. Ang mga nasunog ninyong kawali at kaldero ay maaari ding maalis gamit ng asin at suka. Bago hugasan ng kawali, basain ito at lagyan ng asin bago tuluyang hugasan. Makakatulong din ang asin sa pag-alis ng amoy na naiiwan kapag nasusunugan tayo sa pagluluto. Kung gagamit naman ng suka, para sa mga kaldero at kawaling aluminum, maglagay ng 1 teaspoon na suka kada sa 1
tasa ng tubig, siguraduhin sapat ang dami ng liquid upang masakop ang lahat ng mga mantsa at nangingitim na bahagi ng kaldero. Pakuluan ito ng 2 hanggang 3 minuto at panlawan sa malamig na tubig. Para naman sa kawali o kalderong stainless, ibaba ng 2 tasang suka sa loob ng 30 minuto at panlawan sa mainit na tubig na may sabon at sa malamig na tubig pagkatapos. Iyan po ang tips natin ngayong linggo, mga mothers. Ito si Nanay Leilani Calvo mula sa Arcea para sa tips para kay Nanay. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasali. Maraming salamat, Nanay Lay Calvo mula sa Arcea para sa iyong mga tips. At bago tayo magpatuloy, meron tayong ulat na natanggap ngayong umaga mula kay Grace Mariano, nasa line 5. Magandang umaga, Grace! DZXL Flash Report. Nagkalat nga dito sa bahagi ng EDSA. Ito sa tulay mismo yung bridge ng Guadalupe northbound lane, ang pira-pirasong katawan ng isang tao. Ito ang nasa gilid ng tinatapakan. So ngayon ay bungo. Banda mga ilang hakbang, paa naman. Durog-durog na ito dahil kalat-kalat na dahil napagsaga-sagasaan na ng sasakyan. Ay dumang MRT, nasa ilalim kami mismo ng MRT station. So ito, katabi ko si Rosalisa Flor de Lisa ng MMDA. Siya yung nakakita. Paano ba yung kwento niyan? Anong oras kanina, nakita mo, merong isang malaking plastic bag. Akala nyo, basura yung laman. Opo, mga 4:30 po ng umaga, nag-aabang po kami dyan ng bus sa may malapit sa may MRT station. Nakita ko plastic bag dyan, nakakala namin basura lang. Tapos maya-maya, nahit po siya ng taxi, nakalagtad po siya pababa dito. At tapos po, maya-maya po, pagkasakay namin ng bus, papasok na sa pabaw namin, iniiwasan na po siya ng mga motorista. Ayun, pero hindi na iwasan. Ilang beses itong nasagasaan at si Aling Maria Rosa Yutok ng MMDA din. Unti-unting lumabas bahagi ng katawan. Nakita ko yung nagwawalis na po ako dumatang alas 8. Sabi ko kasi, kala ko aso. Kasi kanya, watak-watak may nakukuha ko mga mali. Parang nag-alaway eh. Tapos iligay ko sa dyan sa plastic. Maklaro mo. Tapos nung sabi ko sa kasama ko, tignan mo, baka aso kasi nasusuka na ako. Pero ang lumabas, tao. Parte ng katawan ng tao, hindi na ma-identify kung ito ay lalaki o babae kasi talagang durog-durog na yung mga bahagi ng katawan. Ngayon, dito sa bahagi ng Guadalupe Bridge, makikita pa, may mga bungo, may mga balat at laman na dito ay nakakalat. Tapos sabi sa mga kumakain. So ayan, isang bangkay po na itinapon dito, nakalagay sa plastic ang nasagasaan ng ulit-ulit ng mga sasakyan dito sa EDSA northbound lane, Guadalupe Bridge. At ngayon ay nandito at durog-durog na. Kasama mo sa Makati, Grace Mariano, Tatak RMN. DZXL Flash Report. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubling ng isang tinig tinawa. Babalik ang Kaya Natin To Kids na pakinggan natin ng tips para kay nanay. Kasama nyo pa rin kami ngayong linggo ng umaga. Ako si Nico. At ako naman si Rachel. At ako pa rin ang inyong Tita Jang Monte. Nako, Nico, Rachel, nasubaybayan nyo ba yung radio drama nung nakaraang linggo? Oo naman po, Tita Jang. Yun na yung radio dramang Tubig ay Buhay na inalaw mula sa aklat na Dumari ang Ilog Chico. Kaso nabitin ako last week. Ano na kaya ang nangyari sa mga adventures ni na Amihan at Habagat? Ayan. Nako aalamin natin ano ang nangyari kay Amihan at Habagat. Pero nako, mag-iingat kayo dahil mga batang galayan si Amihan at si Habagat. Pero nako, baka matulad tayo doon sa mga pagkulang sa pag-iingat ha. Matulad tayo doon sa ibinalita kanina ni Tita Grace Mariano at pasintabi na lang din doon sa mga bata na nakikinig at doon din sa mga kumakain kanina. Maraming salamat muli sa ulat na iyon. Pero, ayan, para medyo ma-relax naman mga pag-iisip natin ngayong umaga, no? At alamin natin ano na nga ang pinagkakaabalahan nitong mga batang gala na Amihan at si Habagat. Samahan natin muli sila dito sa ating radio drama, Ang Tubig ay Buhay. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusunod
Hello mga bata! At sa lahat ng aming mga taga-subaybay dito sa Kaya Natin To, Kids! Programang gawa ng mga bata para sa mga bata, kasama ang kababaihan at buong pamayanan. hatid sa inyo ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARCSEA At ng Gabriela Women's Party ang ating partido. sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development at DCXL. Mula sa Kwentong Pambata ay sinadula para sa radyo. Ako po si Amihan. At ako naman po si Abagat. Samahan niyo muli kami sa ikalawang serye ng aming paglalakbay ngayong buwan ng Setyembre. Amihan At Habagat. ang mga batang gala! Tubig ay buhay. Ang nakaraan. Hinintay ko si Habagat doon sa tagpuan namin. Sa tagal niya, pinuntahan ko na siya sa bahay. Ay, ano ba, Habagat? Naligo na ako. Huwag ka na mag-aksay ng tubig. Halika na! Nagpunta kami ni Amihan sa Manila Bay, malapit sa Luneta, at doon nakita namin ang mga batang masayang nagsisipagligo sa dagat. At doon rin, nakilala namin ang isang matandang aling mahilig kumanta habang namamasid sa dagat. Nung una, natakot ako sa kanya kasi akala ko magkukulam siya. Di kaya, akala mo lang kukulam siya, pero hindi. Mabait si Manang. Inatid kami ng kanyang awit sa kanilang bayang bundok sa Cordillera. Kung saan naroon ang mahaba at dakilang ilog Chico. Mahaba at dakilang ilog talaga. Umaasa sa ilog Chico ang mga kapatid na katutubong naninirahan dito mula sa Ifugao hanggang Cagayan Valley. Sabi ni Manang Raya, masayang pinagsaluhan ng mamamayan ang biyaya ng ilog. Ngunit, isang araw, Manang! Ha? Bakit? parang sinapian po kayo. Hindi naman po sa ganun. Pero Manang, sumisigaw po kasi kayo kanina. Bakit po? Gusto niyo po ng tubig? Salamat mga ading. Ay, naalala ko lang ang bangungot ng mga pangat. Pangat? Parang yung kotong sa may amin. Pangat daw, Habagat, hindi pangit. Ang pangat ay matatandang bumubuo sa konseho ng pamumuno sa aming bayan, ading. Pero Manang, hindi po ading ang pangalan ko. Amihan po. At ako po si Abagat. Alam ko naman yon. Ading kasi ang nakagiliwan naming tawag sa mga batang katulad nyo. Di pa pala ako nagpapakilala. Tawagin niyo na lang akong Manang Raya. Manang Raya, ituloy niyo po ang kwento niyo tungkol sa ilog Chico. Ang mahaba at dakilang ilog Chico. Dakilang ilog Chico. Pamana ng aming ninuno. Alay ay tubig yaman, mayabong na sakahan. Mga alagang hayop ay kanyang kinukupkup. Ang mga banga namin ay punong-puno ng mga inumin. Munti naming tahanan, ito rin matatagpuan. Maging mga palaisdaan at kahit palaruan. Sa pagdaloy ng ilog, pamayanan ay laging busog. Sa kanyang pagkalingat, dalisay na biyaya. Ngunit, isang araw nga'y may mga dumating. This is it, boss! Wow! Mismo! Just the mighty river we wanted. Sisimulan namin ang pagsusukat sa ilog, pati ang clearing sa mga lupa at bundok, boss. That's cool, man!
There are a lot of birds in this forest. And what is that thing? A monkey with a red tail? Oh yeah, there are no people here. Walang nakatira dito. Bagay na bagay ang dam dito. That's right, boss. Wala po. Wala. Walang nakatira dito. Wala. Kapag naitayo na ang dam dito, patatakbuhin ng kuryente ang ating mga pabrika at negosyo. That's cool, boss. Kapag naitayo na ang malaking dam, yayaman tayo ng gusto. Appear, boss. Kaya tapusin na ang plano para sa construction ng dam. Sing taas ng burol at sing lawak ng isang baryo mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo. That's right! Simulan ang pagpigil sa pagdaloy ng ilog. Pipigilan ang pagdaloy ng ilog? Hindi totoong walang nakatira malapit sa ilog, Chico. Nariyan ang mga kapatid naming katutubo. Yan din ang sinabi ng aming impo at ingkong sa kanila. Ay, Apo, makinig kayo. Kapag pinigilan ang pagdaloy ng ilog para sa dam na yan, tataas ang tubig, dadalas ang pagbaha, masisira ang aming sakahan, at higit sa lahat, lulubog ang aming pamayanan. Amang, pumayag na kayo. Para rin naman sa ikaunlad ninyo ang proyekto. Ay, Apo, palibhasay kayo'y mga dayo. Ang ilog at bundok ay kaloob ni Kabunyan, kaya't aming inaalagaan. At ito ang aming tahanan. Matagal na kaming naninirahan dito. Dito sinilang ang aming mga ninuno at dito rin sila namatay. Manong! Manang! Isipin ninyo ang mga mall at pabrikang patatakboy ng dam kapag naitayo ito. Isipin ninyo ang kuryenteng magbibigay liwanag sa mga lungsod. Ngunit higit namin kailangan ang tahanan at bukiring sisirain ng dam. Ay, Apo, wala kayong karapatang sirain ang likas na pagdaloy ng ating ilog, Chico. Ah, ganon. Boss, everything is under control. Ano ang ginawa ng mga tagaplano ng dam upang supilin ang pahayag ng pagtutol ng mga katutubo sa pagpapatayo ng dam? Abangan ang mga kaganapan sa aming lalakbay sa susunod na linggo. Inyong natunghayan ng ikalawang bahagi ng kwentong Tubig ay Buhay dito sa Amihan at Habagat, Mga Batang Gala. Ang episode na ito ay halaw sa aklat na Dumaloy ang Ilog Chico sa panulat ni Judy Carino at Rene Villanueva batay sa salaysay ng mga kababaihan ng Dupag, Kalinga, Apayao. Isinalarawan nito ni Bernie Solina at inilathala ng Gabriela noong 1995. Ang mga nagsiganap sa ating kwento ngayong umaga ay sina April Herodias bilang Amihan, Malik Maynigo bilang Habagat, Madela Santiago bilang Manang Raya, Glenn Pacaldo bilang Ama Makliing, Susana Santos bilang Bakit Wayawaya, Rodel Olvido bilang lokal na taga-survey ng dam, at Carla Bagala bilang dayuhang taga-survey ng dam. Sa panulat ni Joanna Lerio at sa produksyon ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARCSEA. Ang oras po ay 31 minuto makalipas ang alas 10 at sa lahat po ng ating mga tagapakinig, babae, lalaki, bading, lesbiana, bata man o matanda, may ipin o wala, pwede po kayong sumali sa ating usapan. I-dial lamang ang numero o telepono bilang 882-2376 at 882-2374. Sa ating mga Sun subscribers, ang KN2K hotline ay 0933-130-2760.
At nako, kung may mga mensahe at katanungan, pwede po sa Arxia Child Rights. Sa facebook.com/Arxia Child Rights. O di kaya ay sa live streaming. Meron pong chat. At makikita nyo po kung gaano kami kagaganda sa rmnnews.com/TV. Kung kayo naman po ay Globe user or Smart user, pwede po sa 0927-863-7771 o 0921-431-1044. Ang Twitter account po natin ay twitter.com/KayaNatinTalkKids. Diyan lang po kayo at magbabalik po ang programa nating lahat para sa mga bata, gawa ng mga bata, para sa kababaihan at buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To, Kids! Break po muna tayo. O class, tag-ulan na. Anong dapat ihanda? Ma'am, kapote. Check. Umbrella? Check. Jacket, ma'am. Okay, check. Ang mga laging handa, no matter what happens, siguradong nakatatak. RMN DZXL Itatak mo sa bahay mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa sasakyan mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. DZXL One more time. DZXL sa radyo mo. RMN. Anak, huwag na mag-TV. Nay! Anak, huwag na mag-electric fan. Nay! Nagtitipid tayo. Tipid ka nga ng tipid. Taas naman sila ng taas. Ito po si Teddy Casino ng Bayan Muna. Huwag nang dagdagan ang pahirap sa bayan. Ibaba ang presyo. Yan ang kailangan. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasaling sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli. Nagbabalik tayo dito sa ating kwentuhan ngayong umaga. Ako si Rachel, kasama si Tita Jang at si Nico. Oh, in fairness, ang ganda-ganda ng ating radio drama. Abangan ko talaga yung next week niyan. Amihan at Habagat, mga batang gala. At ang huhusay ng mga radio drama talents, ha? Pati yung mga cameo roles ng ilan nating mga ka-network. Siyempre naman, Tita Jang, medyo nakakabitin pa rin ano. Dapat abangan nila next Sunday ang pagpapatuloy ng adventures nila Amihan at Habagat. Oo nga, siya. Ano ba ang pag-uusapan natin ngayong umaga para sa ating usapang bata? Isang maselang usapin po ang topic natin ngayong umaga. Ngunit tingin ko, mahalaga na ito ay mapag-usapan at malaman ng ating mga kababayan na nakakinig sa atin ngayon. Ano nga ang topic natin? Pag-uusapan natin ngayong umaga, Nico, ang hinggil sa prostitusyon, partikular na sa mga bata. Wait lang, Tita Jang. Ano po ba ang prostitusyon? Ayan, ang prostitusyon kasi, yun yung paglalako ng katawan o mga sexual na aktibidad na may kapalit na pera, pinansyal o material na kabayaran. May ganun din ba sa mga bata? Nako, meron. Pero dapat nating bigyan diin na karamihan sa mga batang nasasadlak dito, no, sa prostitusyon ay mga inabuso, pinilit, nahawakan ng sindikato o di kaya itinulak talaga ng sobrang kahirapan na sa buhay. Kaya, nako, para higit na mapalawig at alamin natin ang nasa likod ng usapang ito, tutungo tayo sa ating segment na Usapang Bata. Usapang Bata! Mga friends, makakapanayan po natin ngayong araw sa linya ng telepono, straight from Mindanao, si Tita Lindy Tranilla, ang officer in charge ng Kabiba Alliance for Children's Concerns. Usap tayo, kids! Magandang umaga po, Tita Lindy. Maayong buntag, magandang umaga din sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa Usapang Bata. Ayan, Tita Lindy. Oo. Tita Lindy, maaari niyo po bang ikwento sa amin kung ano itong organisasyong kinabibilangan ninyo na Kabiba Alliance for Children's Concerns at ano po ba ang ibig sabihin ng salitang Kabiba? Sige. Ang Kabiba ay hindi isang acronym. Ito ay isang lumad na termino ng mga manubo na ang ibig sabihin ay isang
gawain na kinakanlong ang isang bata sa pamamagitan ng isang tela o malong na karaniwan kinakarga ng ina o ang elder. Ang kabiba ay isang alyansa ng mga non-government organization sa Southern Mindanao na tumutulong sa kapakanan ng mga bata na ipaangat ang karapatang pambata na mabuhay, maprotektahan, makilahok at ma-develop. Ang kabiba din ay nagmo-monitor at naglalabi para masiguro ang epektibong implementasyon ng mga batas para sa bata. International man ito o local. Yan ang kabiba, Rachel. Ganun po ba? Ano naman po yung mga major advocacies at campaigns ang isinasagawa ng kabiba? Ang mga kampanya sa kasalukuyan na ginagawa ng kabiba ay nakatuon sa pagmumonitor sa mga paaralan kasi ang Mindanao ay marami naka-deploy dito na mga sundalo o sa AFP na kung saan ay malapit sa yung mga detachment nila malapit sa paaralan. Bawal kasi yun kung titingnan natin sa Constitution, bawal yun, yung malapit ang detachment sa paaralan. At syempre, verify din namin yung mga bata na natatag nila as child soldier. Tinatag kasi karamihan, tinatag ng Armed Forces of the Philippines ang mga bata na kukuha nila sa kainan. At isa pa, yung advokasya ng kabiba, ang mapatupad ang tama ang Republic Act 9344, yung Juvenile Justice Welfare Act. Yun yung kampanya ng kabiba sa kasalukuyan. Tita Lindy, si Jang po ito mula sa Gabriela Women's Party. At una, nagpapasalamat kami kasi napaunlakan niya yung aming imbitasyon ngayong umaga. Tita Lindy, napag-uusapan namin kanina ni Rachel tsaka ni Nico yung usapin ng prostitusyon sa mga bata. Marami din ba dyan sa Mindanao? Ano po ba ito? Yung prostitution sa mga bata, ito ay ang mga minor de edad na batang babae man o lalaki na ibinibenta ang murang katawan para sa pinansyal na kabayaran. Kung pagbabasihan dito sa Mindanao, meron ding mga bata na nasasadlak sa ganitong sitwasyon. Kung hindi lang matiyak yung bilang, pero marami din dito sa Mindanao na nasasadlak sa prostitution ang mga bata. Yun, Jan. Tita Lindy, may mga kaso po ba ng prostitution sa mga bata na naitala ang kabiba? Sa taya po nyo, ilang mga bata po ang nasasangkot dito? Wala kaming tiyak na bilang kung ilan talaga yung bata na napaloob dito sa prostitution. Pero ayon sa isang member organization ng kabiba na ang Talikala kasi nagpo-focus ng mga bata na napaloob sa prostitution. Ang pinakabata na edad ay 9 na taon. Hindi namin matiyak yung bilang. Pero ang pinakabata is 9. So nakakalungkot na dapat ay nandoon pa sa paaralan ang edad na ito. Yun ang walang tiyak na bilang kung ilan talaga yung mga bata. Tita Lindy, bakit po ba may mga batang nasasangkot sa prostitution? Ano po ba yung mga mayor na dahilan base sa inyong mga pag-aaral? Base sa pag-aaral ng kabiba at yung mga member organization na nakafocus sa sitwasyon ng prostitution, maraming bata ang nasasadlak sa prostitution dahil ito sa sobrang kahirapan. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na mahirap talaga ang Pilipinas. Dahil sa kahirapan, kailangan naman talaga na mabuhay ang isang tao, lalo na yung mga bata na nagre-resort sila sa ganitong gawain, yung madali ang makakita ng pera. So yun ang Nico, yun ang base sa aming research. Tita Lindy, naalala ko lang kasi September 16 ngayon, Tapos, anibersaryo at ginugunita ng marami yung pagpapaalis ng mga base militar sa Pilipinas. Naisip ko doon sa may bahagi dati ng Clark, ng Subic, sa Olongapo, napakaraming kaso ng child prostitution yan dyan dati. Dyan ba sa Mindanao? Kasi di ba meron namang VFA, tapos merong, alam ko may kampo din dyan Meron ba at totoo ba, batay sa inyo ding research, na meron din bang nagaganap na child prostitution dyan sa bahaging yan ng Mindanao?
Meron naman ang Mindanao kasi, andito kasi yung Distinct Forces Agreement, lalo na sa Zamboanga, maraming tropang Amerikano na nakabase dito. Kung titingnan natin, yung mga bata ang madaling makapasok doon sa kampo nila. So, yung Visiting Forces Agreement, lalong nagpapalala sa sitwasyon ng mga bata dito. Bakit po ba naririto yung mga tropang Amerikano sa bansa? Hindi po ba pinaalis na yung mga base militar sa Pilipinas at anibersaryo nito ngayon, September 16? Hindi ba bawal din ang ginagawa nilang kinukurap nilang mga minor de edad at kababayan dito sa atin? Bawal talaga yan kasi may batas naman tayo na Republic Act 9262, yung Anti-Violence Against Women and Children. Hindi ko rin alam kung bakit pinapasok na naman ng ating pamahalaan yung mga tropang Amerikano dito. Kasi ang sabi nila, joint military exercises lang yung gagawin nila. Sino ba yung kalaban nila? At kailangan pa na may tropang Amerikano na nakabase dito lalo na sa Mindanao na particular sa Zamboanga. So yun ang bawal talaga yan, Nico. Parang sampal sa ating batas yung ginagawa nila. Siya nga, Tita Lindy. Ano po ba yung dapat gawin upang masolusyonan itong child prostitution? At nakakasapat naman po ba ang ginagawa ng pamahalaan para ma-address ito? Sa tingin ko, may batas naman na may batas ang ating bansa para maprotektahan ang mga bata. Ang kulang lang nito ay ang pagpapatupad ng mabuti. Kung sabi mo na nakakasapat ba, sa tingin ko hindi. Kasi walang ngitin yung batas natin. At kailangan bigyan diin ng pamahalaan yung budget ng edukasyon, hindi siya pang-militar, at usapin yung pangkalusugan ng mga bata. At kailangan din na magkaroon ng konkretong programa ang ating pamahalaan o gobyerno ng Pilipinas, magkaroon ng programa para ma-address ang mga problema ng mga bata. Naku naman kung titignan natin na maigi pamahalaan pa talaga ang may kasalanan. Kayo po sa Kabiba, ano po inyong mga aktibidad, advokasya at kampanya kaugnay sa issue na ito? Ang Kabiba kasi hindi naman siya direkta na nag-implementa ng mga programa. May mga member organization siya na gumaganap ng implementation. So, ang Kabiba ay sumusuporta sa mga aktibidad ng kanyang mga membro. Lalo lang yung Talikala, Tambayan. So, sinusuportahan niya ang aktibidad ng mga NGOs nito. Ano naman po yung maaaring maitulong naming mga bata pagdating sa issue na ito, Tita Lindy? Malaki ang maitutulong ng mga bata na kagaya nyo, na nasa iyo, sa issue na nakakapekto sa mga bata. Kailangan lang ipaalam, maintindihan ng ibang bata ang dahilan sa pagkakasangkot ng mga bata sa prostitusyon. At matulungan din sila na malabas sa ganitong sitwasyon sa pamamagitan ng advokasya na matigil ang child prostitution sa ating bansa. At Tita Lindy, baka meron kayong mga activities na pwede nyong anyayahan yung ating mga listeners bago namin kayo bitawan. Sige, salamat dahil nalalapit na ang buwan ng mga bata ngayong Oktubre, may mga activity na ilulunsad ang Kabiba Alliance for Children's Concerns dito sa Davao, lalo na sa iba't ibang sektor. Sa Oktubre yan, so may mga aktibidad kami na ilulunsad at tinatawagan din namin yung lahat ng mga bata na makilahok sa activity na ngayong Oktubre. Yun lang po. Maraming salamat. Ang dami na naman nating natutunan sa umagang ito. Salamat po sa inyong pakikipagkwentuhan sa amin, Tita Lindy. Maraming salamat din sa pag-imbita at sana'y may naiambag naman kahit konti na impormasyon sa mga bata. Ayan, nakapanayam po natin si Tita Lindy Trenilla, ang officer in charge ng Kabiba Alliance for Children's Concerns. Ay, totoo ka. Napaka makabuluhan na naman yung naging araw natin.
Ba, marami ba kayong natutunan mga kids? Opo, ang dami kong nalaman kay Tita Lindy na ang child prostitution ay isang manifestasyon ng isang depektibong lipunan. Ay alam mo, kasi syempre magkakaugnayan kahirapan, syempre pag naghihirap, kailangan kumita ng pera, walang trabahong makuha. Ang nanay at tatay. Doon ba sa mga komunidad nyo, may mga nababalitaan kayo, batang-bata pa lang na napupunta na sa ganyang klaseng, halimbawa sa prostitusyon, o di kaya yung mga klase ng trabaho na parang vulnerable din sa prostitusyon, yung pag-GGRO, pag-waitress. Sa inyo ba, Rachel, may ganon? Meron din po, Tita Jang. Ikaw, babae ka, sa tingin mo ba, paano ang pakiramdam mo doon sa napakinggan mong sitwasyon ng mga, parang kagaya mo lang din, 14 years old, 15 years old? Siyempre, para po sa akin, nakakalungkot yun. Ikaw naman, Nico. Sa amin naman po, wala naman po nababalita ang ganong klaseng, yung prostitution, wala po. Buti naman kung wala, pero ang nakakalungkot dyan, may mga sitwasyon na bukod pa sa kahirapan ay nakakapagpalala ng ganito. Ibig sabihin, nauuso din yung mga pagwi-webcam. Mga batang-bata pa lang nakikipag-chat na yung prostitution din. Cybersex. Correct. Nabalitaan mo na yon, Nico, no? May mga cybersex. Batang-bata nagsa-cybersex na. At saka, yun nga yung pagpasok ng mga sundalong Amerikano kung saan, kung nandun sa mga lugar nila ay, aktibong-aktibo ang prostitusyon. Kaya, kasama ang Kaya Natin To Kids at ang Arksea sa pagsusulong at gayon din ang Gabriela Women's Party ng karapatan ng mga bata at paglaban sa child prostitution. Ang tinig namin sumasaling sa tinig nyo. Ayan, at syempre nagpapasalamat tayo sa mga nag-text at nais magpabati. Basahin mo nga, Rachel, sino-sino itong mga to. Ay, okay. Si Nico. Nakikita mo ba, Nico? Papa. Sige. Hello sa Palay Family at kay Teacher May ng PAECCDI na nakikinig ngayon sa ating radio program. Happy birthday din kay Kuya Jun Alay mula sa PAECCDI. At happy birthday naman kay Daniel Tripoli, kay Ayi Cruz, Rodel Santiago, Cristel Anson at Ailek Manano mula kay Tita Mad Santiago. Happy birthday, Tita Ailek! Happy birthday! Yeah. At sino naman to? Pinapa-hello. Sige, Nico. Hello kay Andre Calvo mula kay Nanay Lay at sa mga tito at tita mula sa Arksea. At si Asa Calvo nandito. Pinipicturean tayo kanina pa at binivideo tayo. Magandang umaga sa'yo. At, nako, sino to? Sa lahat ng mga nagpo-prod work ngayon dyan sa Children's Rehabilitation Center, si Teacher Jem at ang kanyang mga kasama, maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you, thank you. Ayan, sino pang mga babatiin? Rachel, sino yung nag-text sa'yo? Kanina pa yan Sa mga nagte-text po sa akin, binabati ko po kayo. Siyempre, pati rin yung mga taga-Tandang Sora dyan, si Mama, tsaka si Papa. Tapos yung mga kaibigan ko sa Tandang Sora National High School, yung mga Fornara. Tapos yung mga classmate at teacher ko sa North Hills Village High School for Newton, Sir Dilenia. Hello, Ashley. Pati si Ate KJ at tsaka si Ate Jessica daw po nagpapabate. Hello rin sa lola ko, kay Lola Impiang. At may nag-text pala dito, hello po, ako po si Bea ng Marikina City. Sa totoo lang po, hindi ko alam na may child prostitution. Mabuti na lang at napag-usapan ninyo ito at nabigyan ako ng kaalaman tungkol dito. God bless po. Maraming salamat sa inyong sa inyong pakikinig. At nako, nagpapasalamat din tayo. Ang Lingap Gabriela Celebrity Auction ay ongoing pa hanggang mamayang hating gabi. Meron doong jacket si Coco Martin. Kaya kung fans kayo ni Coco Martin, pumunta kayo sa facebook.com/Gabriela Women's Party List 15th Congress. Yan. Hindi ko alam kung magkano na ang halaga ng jacket ngayon ni Coco Martin. Pero, at meron din palang damit doon si Julia Montes. Pero, ang lahat po ng auction na yan, ng inyong maibabayad sa auction na yan, ay mapupunta sa Lingap Gabriela at para sa mga relief missions at medical missions na gagawin. Sa katunayan, bukas, Lunes, ay pupunta sa Olongapo sa mga barangay na Mabayuan, sa Kalake at sa New Cabalan, dyan sa Olongapo, ang Lingap Gabriela, para bigyan din ng pagkalinga yung ating mga kababayan na nasalanta ng habagat at ng bagyo noong nakaraang buwan. Kaya
nagpapasalamat tayo sa lahat ng patuloy na tumutulong, pati na rin sa Task Force Children of the Storm. Aktibong-aktibo pa rin sa pagkalinga sa maraming bata at komunidad sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Nico, may babatiin ka rin. Syempre po yung Kapitli family and Maynigo family, tsaka yung mga kapitbahay namin yan sa Agora, binabati ko po, tsaka yung syempre mga classmates ko, si Jonas, Reggie, mga kaibigan ko. Sige po. Ma'am, sir. Yo, ba? At saka, inaanyayahan din kayong lahat. May martial law exhibit na nasa UP Diliman. Ayan. At pwede ninyo yang bisitahin. Kasabay din yan, pagtapos na kayong bumisita doon sa martial law exhibit, dahil nga ang paggunita at anibersaryo nito, ika-40 taong anibersaryo ng martial law ay sa September 21, pwede rin kayong bumisita sa Independensya. Yun yung libreng film screening hatid sa atin ng Tudla at ng May Day mula September 17 hanggang 19. Nako, balita ko, ipapalabas dyan yung kay Miss Nora Honor na minsan may isang gamo-gamo at meron pang forum kung saan nandoon si Miss Monique Wilson at si Professor Sara Raimundo ng UP Diliman. Kaya maraming salamat. At sino yan? Happy birthday din kay Tita Irek mula kay Tita Lana Linaban ng Gabriela Women's Party. At happy birthday din kina Rak, Bihag, Tere, Ogaw at Bululoy. Nakikinig sila ngayon. At hi kay Lobo ng Lolo. From Ito Hababag. Sino pa? Hello kay Tita Bim. Tita Bim de la Paz ng Gabriela. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ayan. Happy birthday. Ayan, si Tita Lana Linaban. Talagang active naman kung mag-texto. Ang dami-dami. At hello din kay Iboy. At sa buong pamilya Tolentino, Nanay Pining, magandang umaga sa iyo. I miss you so much. Masugid na tagapakinig ng Kaya Natin To Kids. At sana, sa mga susunod pang mga episodes ng Kaya Natin To Kids, abangan ninyo yung pakikipagsapalaran ng mga batang gala. Sino nga yun, Rachel? Si Amihan at Habagat. Oo nga. Nakakatuwa, di ba, Nico, yung ating radio drama kanina? Syempre naman. Ano bang pinakatampok doon sa radio drama para sa iyo? Sa akin naman po yung bakit po yung Ilog Chico po ay gagawin pa nilang dam, yun po yung pinagkukunan ng mga pangangailangan ng mga nakatira doon. Alam mo, napakaganda niyang Ilog Chico na yan. Nagkataon, napuntahan ko yan itong nakaraang Cordillera Day. Yun, pag sinubaybayan ninyo yung aming radio drama, malalaman nyo kung bakit nagkakaroon ng Cordillera Day taon-taon diyan sa bahaging yan ng Cordillera sa kahabaan ng Ilog Chico, diyan sa may Dupag sa Kalinga. Nako, napakaganda ng kasaysayan ng paglaban ng mga mamamayan diyan sa bahaging yan ng ating bansa. At ayan, hello din kay Habagat na nandito ngayon sa studio. At gusto natin silang anyayahan. Saan yan, Nico? Inaanyayahan ang lahat sa candle lightning sa September 18, 5 p.m. para ipahayag ang hustisya para sa mga biktima ng martial law at sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao at pambata. Ikaw ba, Nico, nabalitaan mo yung martial law? Buhay ka na ba yan? Hindi pa. Siyempre, hindi pa. Pero napag-aaralan nyo ba yan sa school, Rachel? Opo. Nico, ikaw? Opo. Anong mga nabalitaan nyo tungkol sa dati martial po, law? yung martial law, pinapatupad po yung curfew. Bakit ngayon din naman may curfew Hindi po, kasi dati naman po, mas maigpit yun sa martial law po kasi mga sundalo yung mga Yung ngayon po kasing curfew, parang na lang hindi na sinusunod ng mga kabataan yun At yun nga, dun sa nabanggit na candle lighting kanina ni Nico, ay ito ay pangangunahan ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns. At ito ay magaganap sa Boy Scout Circle dyan sa Tomas Morato. Kaya kung wala kayong ginagawa sa oras na yan, September 18, 5 p.m., samahan po ninyo ang Salinlahi. At nako, syempre, katulad nga nung nabanggit ni Nico at ni Rachel, mayroong curfew ng mga panahon yun. Pero hindi lang yun magpapakwento kayo sa mga nanay at tatay nyo at sa mga lolo't lola kung ano ang mga naganap ng panahon ng martial law kasi napakaraming kaso ng torture, pagkawala, yung extrajudicial killings at enforced disappearances sa mga panahong yan. At inaanyayahan naman din natin ang lahat. Saan ito, Nico?
Magkakaroon din ng National Conference on Children's Rights sa October 2 sa Bulwagang Tandansora, CSWCD, UP Diliman. Sa pangunguna ng Salinlahi at Children's Rehabilitation Center at Gabriela. Ayan, maraming salamat. October 2 naman yan. At inaanyayahan din ng lahat. September 23 and 24, ang Task Force Given Grace ay magkakaroon ng, padyak. Yan, pagbibisikleta para sa hustisya at para sa pagkuha, gayon din, fundraising din ito para doon sa mga legal battles ng pamilya ni Given Grace. Si Given Grace Sebanico, siya yung napaslang rape slay case sa UP Los Baños noong nakaraang taon. Meron ding benefit gig at bazaar doon sa 2 araw na yan sa UP Los Baños sa pakikipagtulungan ng UP Gender Office Task Force Given Grace ng Gabriela Women's Party, Gabriela Youth UP Los Baños at Gabriela Southern Tagalog. Kaya abangan po ninyo kami dyan sa Los Baños, September 23 and 24. Ayan. At nako, bukod sa napag-uusapan natin yung martial law, karahasan sa mga bata, prostitusyon, next week antabay kayo dahil magiging malaman, siksik, liglig at nag-uumapaw na naman ang ating pag-uusapan. At syempre, nako, I'm sure ito si Rachel, aabangan mo yung amihan at habaga. Siyempre naman po, nakaka-excite po kaya yun. At nakuha, narinig nyo kanina, akala nyo akala nyo ba si Habaga at siya rin yung nagbabalita dito sa Kaya Natin To Kids. O, di ba? Si Malik. At hello kay MK De Los Reyes mula kay Tito Carl ng Arksea. Si Tito Carl na nagdidirect sa atin ngayong umaga. At nako, nagpapasalamat din tayo sa lahat nung naging bahagi ng ating radio drama. Alam po ninyo, ito pong mga nakakasama kong mga bata ngayong umaga, si Renren, si Nico, pati si Malik, si Jumalin, lahat po sila ay bahagi noong broadcasting training na naganap sa Tagaytay at sa Quezon City noong summer. Pati na rin yung mga napapakinggan ninyo sa radio drama. Kaya ngayon, napapahinggan nyo na sila sa radyo. Di ba, Ren? Oo nga po. Ako po si Rachel. Ay, oo nga pala. Hindi ka pala si Ren. Si Rachel pala siya ngayon. At si Nico. Ngayon, dahil nga isang minuto na lang ang nalalabi sa ating programa, mga kachikahan, mag-aalas 11 na naman at nagtatapos na ang ating Kaya Natin To Kids episode ngayong linggo. Maraming salamat sa ating mga kwentuhan ngayong umaga at maraming salamat din syempre sa lahat ng mga nakinig. Tuloy-tuloy lang po ninyo kaming tsikain sa Twitter. Bumisita lamang sa www.twitter.com/kayanatintokkids. Tweet lang ng tweet, mga friendships. At syempre, ilike nyo na po ang Facebook page ng Arksea sa www.facebook.com/ArkseaChildRights. Mag-iwan kayo ng mga komento o kahit tanong sa pamamagitan ng Facebook. Inaanyayahan namin kayong muling makinig sa susunod na linggo. Parehong oras, magsama-sama tayong makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at pamayanan. Ito ang Kaya Natin To Kids! Kami ang